Balita ko, mahusay ka sa paggamit ng balisong. Dito masusubok ang pagiging Totoy Balisong mo. Anak ng putya, ang lupit ng design niyan Napakaangas naman yan, Lo. Bigay sa akin ng kaibigan kong antingero yan. Malakas daw na panglaban sa mga elemento dahil may basbas yan ng mga pangyarihang dibino. Oh, pwede bang akin na lang to, Lo? Kung papayag kang lumaban sa mga aswang kasama ko, ibibigay ko yan sa'yo. Story time. Ay, Lo, ayos lang ho ba kayo? Nasaan na yung mga aswang na yun? Wala na, umalis na sila. Ay, sayang naman. Akala ko makakaharap ko na sila Ayun ang mga aswang, bumalik sila. Saan? Saan? Ay nagsasabi ko sa'yo. Hay nako, akala ko pa na may matapang ka. Sa kwento ng tatay mo, nakikipagbugbugang ka raw at nakikisali sa mga rayot. Abay matapang ka lang yata kapag marami kang kakampi. Pero kapag mag-isa ka na, takot ka na. Nahiya ako sa sinabi ni Lolo. May katotohanan naman kasi yun. Matapang lang ako at malakas ang loob kapag alam kong mas malakas ako sa kalaban ko. Pero naduduwag ako kapag alam kong dihado ako. Napuruhan ko naman ang aswang na lalaki. Yung umatake sa'yo kanina, nataga ko ang likod niya. Pero nakita ko ang ginawa mong pagputol sa buhok niya. Lolo, sorry po Iba po kasi kapag aswang ang kalaban kaysa sa tao Ano ba kasi ang iniisip mo kapag nakikipaglambulan ka? Gusto ko pang iligtas ang sarili ko at yung mga tropa ko. Ito ang isipin mo, Apo. Ilang mga bata at buntis ang maliligtas mo kapag nagawa mong labanan at patayin ng mga aswang na yon. Hindi ako naniniwalang duwag ka. Siguradong takot ka lang dahil iba ang mga kalaban mo kumpara sa dati mong nakakalaban. Yun na nga po, Lolo. Saka, paano ko lalabanan yung mga aswang na yan? Wala naman akong agimat. Ang balisong na yan ang agimat mo, Totoy. Hindi ordinaryong balisong yan. Basta tanggapin mo yan ng buong puso mo at mararamdaman mong kaisa mo ang balisong na yan. Sige po, Lolo. Ayoko mawala ng silbi. Saka, ayokong aswang lang magpapatiklop sa akin. Basta, turuan niyo po ako Napangiti si Lolo sa sinabi ko. Pinahawakan niya sa akin ang balisong. Hinawakan naman niya ang isa ko pang kamay. At pagkatapos ay hinipan to. Umusal siya ng orasyon hanggang sa maramdaman ko na ang pag-init ng kamay ko. Gumapang ang init na to sa buong katawan. Kakaiba ang init, kaya napapikit ako at pinakiramdaman ang sarili ko. Parang nawala ang takot ko at nakaramdam ako ng kapanatagan sa puso't isipan ko. Bukas ay magsasanay tayo sa paghawak ng ibang sandata. Ang balisong na to ay huwag mong ilalayo sa katawan mo. Lagi mo itong ilalagay sa bulsa mo o gawin mong palawit sa kwintas. Masyado naman pong mabigat kung ipapaluwit ko sa kwintas, Lolo. Mahirap naman kasing gamitin yan sa aswang. Masyadong maliit. Kailangan mo pang makaharap ang aswang bago mo siya mapaslang. Itong itak ang pag-aralan mong gamitin. Kinabukasan ay sinanay ako ni Lolo sa paggamit ng itak. Tinuro niya sa akin ang orasyong sasambitin para sa pagpapakain sa agimat kong balisong. Nang bandang hapon na ay iniwan na niya ako sa bakanteng lote kung saan kami nagsasanay. Magaan namang gamitin ng itak pero iba pa rin talaga kapag balisong ang gamit ko. Saglit akong nagpahinga at pinaglaruan ng balisong sa palad ko. Sinubukan ko tong ihagis para tumarak sa puno. Uy, hindi pa rin ako nagmimintis Tumayo at patakbong kinuha ang balisong mula sa pagkakatarak sa puno. Isa yun sa libangan ko sa tondo. Para lang ako naglalaro ng darts pero balisong ang gamit ko. Nang pauwi na sana ako ay nakita ko ang isang lalaking maangas ang pagkakatingin sa akin. Nakangisi siya na parabang nangiinsulto. Nag-iisa ka ata ngayon, bata. Hoy, kupal! Anong bata? Salit mong yan. Mas bata ka pang tignan kaysa sa akin Ang tapang mo Buti sana kung hindi kita nakitang nahimatay nang una tayo magkaharap. Natigilan ako sa sinabi niya. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Lalo na nang maalala ko ang pagpapalit niya ng anyo noong unang beses kami magkita. Siya ang aswang na biglang nagpalit anyo sa mismong mukha ko. Kaya dito ko na hinawakan na mahigpit ang balisong ko at binulong ang itinurong orasyon ni Lolo sa akin. Ramdam ko ang pagtulay ng init sa katawan ko na siyang nagbigay tapang sa akin. Tama nga ang sinabi ni Lolo. Kapag tinanggap ko ng buong puso ang balisong ay magiging isa na kami nito. Tumayo ako ng matuwid bago inalis sa pagkakatupi ang balisong. Hinawakan ko na mahigpit ang puluhan nito. Tumawa naman ang lalaki habang nakatingin sa armas ko. Tingin mo, magpapatay ako ng balisong mo. Bago ka pa makalapit sa akin para itarak yan, ay mapapatay na kita. Ang dami mong sinasabi. Bakit di mo lang subukan, Bisakol? Sumeryoso ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa akin. Humaba ang buhok nito at agad na pumulupot sa kamay kong may balisong. Binunot ko naman ang itak sa bewang ko at mabilis na pinagtatagpas ang buhok nitong nasa kamay ko. Nabigla ang lalaki sa bilis ng kilos ko. Salamat sa agimat ng balisong dahil binigyan ako nito ng tapang at bilis ng katawan. Bago pa man muling makagawa ng hakbang ang lalaki para patayin ako, ay hinagis ko na sa dibdib nito ang balisong. Bullseye! Huwag mong minamalit ang kakayahan ko, aswang! Asimtado ako, ulul! Hindi ako tatawaging Totoy Balisong sa tondo kung wala akong galaw, tanga! Napasigaw ang lalaking aswang na mag-init ang dibdib niya. Unti-unti itong tinupok ng apoy hanggang sa naging abo na to. Kinuha ko naman kagad ang balisong na sumama sa abo niya bago patakbong umuwi sa bahay ni Lolo. Baka kasi may makakasama pa siyang aswang at madehado ako sa laban. Lolo! Lolo! May napatay akong aswang! Tumigil ka nga sa kayabangan mo, Totoy.
Halika na't kumain. Totoo nga po, Lolo. Napatay ko siya gamit ang balisong na to. Sige na. Napatay mo na gamit ang balisong. Halika na, kumain na tayo. Alam kong hindi naniniwala sa akin si Lolo nito. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa kaduwagang pinakita ko nitong mga nakarang araw. Totoo pa, mamayang gabi isasama ko sa mga tanod na magro-ronda. Lumakas lang ang loob ng mga tanod nung nalaman nila na sasama ako. Teka, sama rin po ako, Lolo. Sigurado ka ba? May pakiramdam kasi ako nalulusob sila ngayong gabi. Lolo, gets ko na po yung lagi niyong sinasabi. Dapat mas maging matapang ako para maipagtanggol ko ang mga tao. Kasi yung katapangan namin ng mga tropa ko ay para nakatakutan kami ng mga tao sa amin. Para kami ang siga. Pero gusto ko pagbalik ko sa Tondo, ibang totoy na ang makikita nila. Tama yan na po. Huwag mong ilabas ang tapang mo sa mahihina. Ang totoong matapang ay lumalaban para sa ikaliligtas ng marami. Kung sasama ka, ihanda mo ang sarili mo. Gumawa ng sibat na kahoy ang mga tanod. Magagamit mo rin yon. Okay na po ako sa itak at balisong, Lo. Sige. Salamat na po. Dahil tinutulungan mo na kami. Sa lahat ng mga tao rito, ikaw ang batak sa pakikipaglaban. Naisip ko nga rin po yan Ang mga tanod nga na walang agimat, gustong lumaban Ako pa na merong balisong na ganito. Kaya na-inspire ako sa katapangan nila. Sila ang dapat mong tularan. Hindi yung kung sino-sinong leader ng gang sa inyo. Alas 7 ng gabi ay nagtipon-tipon na kami sa barangay hall. Umusal na ako nito ng proteksyon at para sa lakas ng loob ko, kinausap ni Lolo ang mga tanod at nakita ko rin dito si Pilo. Buti naman sumama ka, Bay. Oo, hindi ko naman pwedeng pabayaan ng lolo ko. Saka, kayo na rin ang taga rito. Salamat, Bay. Naniniwala kasi kami rito na kung anong lakas ni Katemyong ay ganun ka rin dahil iisa ang dugo nyo. Gagawin ko ang makakaya ko, pre. Masarap pala sa pakiramdam na imbis katakutan ka ng mga tao ay pinasasalamatan ka nila. Wala pa man akong tulong na nagagawa para sa kanila ay labis-labis ang pasasalamat nila. Kaya imbis na matakot ako ay mas na-excite pa ako sa labang haharapin namin. Naging kaisa nila ako para maipagtanggol ang baryo nila laban sa mga aswang. Nang makarating kami sa mga liblib na lugar ay dito kami nakarinig ng mga huni ng ik-ik. Parang tunog ng paniki na matinis at masakit sa tenga. Hayun ang aswang! Nakita namin ang isang nilalang na mistulang payong at napakabilis ang paglipad nito sa palibot ng isang puno. Hayop ka, lalaki ka! Pinatay mo ang asawa ko! Mananagot ka sa akin! Napaligo ng lahat sa akin dahil ako ang tinuro ng halimaw. Mas malapit na to sa amin pero nakaangat pa rin siya sa ere. Totoo ngang napatay mo ang isang kubo. Sabi sa inyo, Louie, ayaw niyo pang maniwala sa akin. Teka, focus muna po tayo. Baka mamaya mapuluputan tayong lahat ng buhok niyan Nasa taas na to ng puno nakatungtong nang magsimulang humaba ang buhok niya at pumulupot to sa mga tanod. Kaya naman mabilis namin pinagtatagpas ni Lolo ang buhok nito. Ang ibang tanod naman ay nagkanya-kanyang hagi sa hawak nilang sibat pero hindi tinatamaan ng aswang sa mga to. Magsialis na kayo! Kami na ng apo ko ang haharap sa aswang na to. Delikado ang buhok ng kubot na to. Bilisan nyo! Hoy, aswang! Hindi ba ako ang gusto mong patayin? Ano? Nandito na ako! Hayop kang lalaki ka! Papatayin kita! Pumulupot sa leeg ko ang buhok ng aswang habang ang ibang buhok naman ay nakapulupot sa isang kamay ko at pilit akong inaangat nito. Bitiwan mo ang apo ko! Tumalo ng mataas si Lolo kaso hindi na niya ako naabot pa. Habang nasa area ko, dinukot ko naman ang balisong ko at yun ang ginamit ko pang putol sa buhok ng halimaw. Napadaing to dahil sa init na hatid ng balisong. Kasunod kong pinutol ang buhok niyang nasa kamay ko. Kaso bago pa ako makawala, ay may pumulupot na rin na buhok sa bewang ko. May mga buhok din na nagtatangkang pumulupot sa braso kong may hawak ng balisong. Pero winasiwas ko to. Pahigpit na nga ang pagkakapulupot sa bewang ko. Parang gusto akong tirisin ito. Dito ko na inasinta ang dibdib niya at buong lakas ay hinagis ang balisong. Nagulat ang aswang sa ginawa ko. Lalo na nang tumarak sa dibdib nito ang balisong. Agad na natupok ang paligid ng dibdib nito. Napadaing sa sakit ng halimaw hanggang sa bumitaw na ang buhok nitong nasa bewang ko. Maagap naman ang mga tanod sa ibaba at nakapaghanda silang saluhin ako. Kaso, nadaganan ko lang silang lahat. Hindi naman sobrang taas ang binagsakan ko pero ramdam ko ang kirot sa kanang braso ko. Tinulungan nila akong tumayo habang nakatingin na sa aswang na tinutupok na ng apoy. Hindi na nga nito nagawa pang makalipad palayo. Nang matupok na ang lahat ng katawan nito ay bumagsak to sa lupa. Nagtakbuhan ang lahat papunta doon pati na si Lolo. Habang ako naman ay iniinda ang sakit ng kanang braso ko. Nang makalapit ako ay abo na lang ang nadatnan ko. Dinampot naman ni Lolo ang balisong at iniabot sa akin. Naniniwala na ako sa alias na binigay nila sa'yo. Tama nga sila. Totoy Balisong. Ang galing ng ginawa mo. Praktisado po ako sa paghagis ng darts, Lolo, no? Kaya sanay din ako bumato ng balisong. Pero ang sakit po ng braso ko. Mali ata ang pagkakabagsak ko aray. Nagpalakpakan ng mga tanod dahil napatay na ang mag-asawang kubot na naghahari-harian sa lugar nila. Pagka-uwi naman namin ay ginamot kaagad ni Lolo ang pilay ko. Simula nang mapatay namin ng mag-asawang aswang ay natigil na rin ang patayan sa baryo nila. Sa wakas ay napanatag na rin ang mga tao. Ako naman ay nanatili na lang dito para siguraduhin wala ng mga aswang pa ang maghahasik ng lagim. Naging barkada ko si Pilo hanggang sa dumami na rin ang mga kaibigan ko. Hindi ko na hinahanap-hanap pa ang magulong buhay sa Tondo. Sabi nga ni tatay, nahuli na ang ibang mga barkada ko, pati na yung mga muntik makapatay sa kapatid ko. Pero kahit ganon, pinili ko na lang tumira sa Iloilo.
Hindi dahil sa ayaw ko sa Tondo. Wala namang mali sa Tondo eh. Sa totoo lang, hindi lahat ng siga doon ay masamang tao. Pero sawa na rin kasi ako sa magulong buhay. Alam ko kasi na kung babalik ako doon, hahantingin lang ako ng mga dati kong kalaban. Kaya nanahimik na lang ako dito sa Iloilo. Ikinatuwa naman ng mga magulang ko ang nangyaring pagbabago sa buhay ko. Kahit ako, akala ko'y wala na akong pag-asang magbago. Akala ko, wala na magandang buhay pang naghihintay sa akin. Pero habang may buhay, ay totoong may pag-asa. Sa ngayon kasi, ay may pamilya na ako. At ang panganay kong anak ay napag-aral ko ng kolehiyo. Matagal na rin na mayapa si Lolo. Pero nasa puso ko pa rin ang pangaral niya. Ako na rin ang nagsasaka sa bukid niya. At kung may aswang pa ulit na gustong gumambala sa amin ngayon, ay kaya ko na silang labanan pa. Dahil naituro na sa akin ni Lolo ang kalaman niya. At naipamana niya na sa akin ang agimat niya. Hanggang dito na lang tong kwento ko. Sana magbigay aral ang kwento ko. Lalo na sa ibang mga katulad ko dito na dating basagulero pero nagkaroon ng pagkakataong magbago para sa sarili at sa pamilyang binuo ko.